Isang magandang gabi po muli sa ating lahat mga kapatid, mga kaibigan, sa lahat ng nanonood ng video ito. Narito po muli ang inyong lingkod, Brother Vincent de la Serna. Magbabahagi po ng mga salita ng Biblia na siyang magpapatibay ng ating pananampalataya at magpapatibay ng ating pagkakilala kay Kristo at talong higit sa ating mahal na Diyos at yung kalagayan natin bilang mga tao. Ako po ay magbabahagi dito sa aklat ng Henesis Kapitulo 3, versikulo 9 hanggang 13. Dito po ang sinabi. Tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya sinabi, "Saan ka naroon?" Sinabi niya, "Narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot, sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago." Sinabi niya, "Sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Kumain ka ba ng bunga ng punong kahoy na inutos ko sa iyong huwag mong kakainin?" Sinabi ng lalaki, "Ang babaeng ibinigay mo na aking mga kasama ang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at ito'y aking kinain." Sinabi ng Panginoon Diyos sa babae, "Ano itong iyong ginawa?" Sinabi ng babae, "Dinaya ko ng ahas at ako ay kumain." Mga kapatid, ito pong mga salitang ito ay nagpapakita ng pagmamahal ng Diyos at yung pakikipagkatwiran ng tao. Una, bakit pagmamahal ng Diyos? Sa verse 9, tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya sinabi, "Saan ka naroon?" Hinahanap po ng Diyos. Nung nahiwalay ang tao dahil sa kasalanan, ang una pong naghanap sa tao, walang iba kundi ang Diyos. Kasi ang unang lumayo sa Diyos, ang tao. Okay? Ito po yung bunga ng kasalanan, part 2, no? Nung nagkasala po si Adan at si Eva, ang una pong lumayo sa Diyos ay ang tao. Nagtago po sila. Pangalawa, okay? Pangalawa po, ang Diyos mismo po ang naghanap. Ayan, kasi nawala. Ang Diyos ay naghanap. Pagpapakita po ito ng pag-ibig ng Diyos sa tao. Pangalawang punto po dito mga kapatid. Nung tinawag ng Diyos at tinanong ang lalaki at ang mag-asawa, "Saan ka naroon?" Hindi po ibig sabihin po dito mga kapatid na hindi alam ng Diyos kung asan sila. Hindi po ibig sabihin, kundi nagtanong ang Diyos sa kanila dahil gusto ng Diyos na itong ating mga unang mga magulang ay sila ay lumapit at aminin na sila ay nagkasala. Aminin na sila ay nagkamali. Aminin mga kapatid na sila ay nagkaroon ng pagsuway sa utos ng Diyos. Bagkus hindi po ito ang nangyari. Hindi po ito ang nangyari. Ang pangatlo po ay nagturuan na po sila. Ayan. Nagturuan na. Okay? Ang sabi ng lalaki, ang babae na yung binigay, yan siya nagpakain sa akin. At ang sinabi naman ng babae, ang ahas ay siyang nagtukso sa akin. Dinaya ko ng ahas. Mga kapatid, ito po ay nagpapakita din ng realidad sa atin kung paano din tayo namumuhay sa ngayon. Na kung paano din tayo na kapag tayo po ay nagkakamali at kapag tayo nagkakasala, kuminsan po mga kapatid, napakahirap po sa ating magpakumbaba. Kagaya po nito, no? Napakahirap po na tayo ay magpakumbaba sa harapan ng Diyos at aminin na tayo po ay nagkamali at tayo ay nagkasala. Pangalawa, ang Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay patuloy na nanatili sa tao. Na sa kabila ng tao ay lumayo sa Diyos, nagtago sa Diyos, pero ang Diyos pa rin ang nag-abot ng kanyang kamay. At tinahanap niya ang tao. At ang gusto niya na ang tao ay magpakumbaba lamang at lumapit at humingi ng tawad. At ang pangatlo po mga kapatid, sa realidad ng buhay, kapag tayo nagkakamali at nagkakasala, naghahanap tayo ng masisisi. Yan. Kagaya po ni Eva, ni Adan. Tinuro niya ang babae na yung binigay sa akin. Siya ang nagbigay sa akin. At ang babae na mga tinuro ang ahas. Mga kapatid, ganun din po sa realidad ng buhay. Pero napakabuti po ng Diyos na sa kabila ng ganitong kalagayan, sa kabila na tayo ay napalayo, sa kabila na tayo po ay nagkasala, ang Diyos ay patuloy na naghahanap pa rin sa atin dahil mahal po tayo ng ating mahal na Panginoong Diyos. Ang gusto na lamang niya mga kapatid, tayo po ay magpakumbaba. Tayo po ay aminin na tayo nagkasala at wag na po tayo magturo ng pagkakasala sa iba. Kaya nga po mga kapatid, muli, ito po ay magpapatibay at magpapalakas ng ating pananampalataya sa pamumuhay po natin bilang isang Kristiyano. Tayo
ay lumapit at magpasalamat sa Diyos sa kanyang dakilang pag-ibig.